Tanong kay Atty. John. Ang katarungan at katotohanan ay laging nagwawagi. Lasing na naman. Ginawa niyo? Galit. May dala siyang sinturon. Galit na galit siya kay Kuya. Mga anak, ganito. Pumunta kayo kay Ate Linyo ngayon, ha? Tapos, ako nang bahala dito. Ako nakakausap sa tata. Okay? Sige na, tumakbo na kayo. Baka sakta ka ni tatay. Samahan na nga kita, Nay. Ako naman ang hinaanak niya. Huwag na, anak. Bahala na ako dito, okay? Ha? Paano ko naman na, Mama? Walang masamang mangyari sa akin, please. Pumunta na kayo kay Ate Linyo. Okay na. Sige na. Nasaan si Kiko? Nasaan ang walang iyang batang yan? Kiko! Kiko! Lasing ka na naman. Ba't ka ba galit na galit sa anak mo? Walang iyang batang yan. Nakakainis. Sino ba hindi mahihilis sa batang yan? Pinahiya ako sa kumpare ko. Pinahiya ako. Pinahiya ako sa kumpare ko. Binuling mo ako. Nagnakaw ng pagkain na bindaling parang perko. Ginugutom na nga natin, oh! Kung matino ka sana, tatay, hindi mangyayari to! Ako? Puro ka anak! Puro ka anak! Naiiyak ka naman! Ako pa ang alusisisi mo ah. Ikaw kaya ang saktan ko. Ha? Ikaw kaya ang saktan ko. Ha? Ikaw kaya ang saktan ko. Gusto mo ganyan? Ka na! Tama na. Ano? Para magtuto ka. At sa susunod na susumbatan mo ako, tutuluyan kita. Ha? Tsaka nga ngayon. Ate, hindi ko na kayo ginagawa sa akin ni Gordo. Ayoko na, ate. Atty. Jan, anong gagawin namin? Mrs., kalunos-lunos po ang inyong naranasan. Isang karahasan na nanggaling po sa inyong dapat na nagmamahal sa inyo na inyong mister. Alam niyo po, ang krimen pong na-violate ng inyong pong asawa ay yung tinatawag po natin na Anti-Violence Against Women and Children na naipasa po noong 2004. Ngayon, may iba't iba pong uri ng violence na pwede pong pamamaraan para ma-violate itong batas na ito. Una, yung pong tinatawag natin na physical abuse. Pangalawa, yung pong tinatawag po natin na sexual abuse or sexual violence. Pangatlo, yung pong psychological violence or psychological abuse o yung tinatawag po natin na pang-apat na economic abuse. Ang ginawa po ng inyong mister ay isa pong physical violence. At siya po ay pwede pong managot sa batas dahil po dito. Kaya ang dapat niyo pong gawin, pumunta po kayo sa istasyon ng pulis doon po sa malapit sa inyong lugar at meron po silang women's desks. At doon po ay kukunin ang inyong affidavit para isaad po ninyo kung ano po ang ginawa ng inyong mister. At pagkatapos kayo po ay mag-undergo ng isang medical legal examination. Gagawin po itong ebidensya para po isampa sa piskal para patunayan yung tinatawag natin na probable cause. Ngayon, kung patuloy pa rin ang pananakit ng inyong mister sa inyo, ay pwede po kayong kumuha ng isang protective order. Pwede po sa barangay at pwede rin po sa korte. At kapag yung sinampang kaso sa piskal
ay may probable cause, ito po ang magiging basihan para po magsampa ng kaso sa korte. At siya po ay mabibigyan po ng warrant of arrest. Pero bibigyan din po siya ng pagkakataon para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Kaya tandaan niyo po, Mrs., huwag po natin tong papayagan na kayo po ay saktan, sapagkat ito po ay laban po sa inyong karapatan. Pag may karapatan, dapat ipaglaban. Hanggang sa muli, ako ang inyong lingkod, Atty. John. Ang karapatan dapat ipaglaban.